Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi makalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So sa case na to, ang bidan natin ay ito. So maaaring lalaki. Pwede rin naman babae kung extrovert siya. So yun yung description. Kunin nyo lang yung description na tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Kasi kung di man to para sa inyo, di baka para sa kakilala nyo. Single. Pwedeng single, biyudo. Single, biyudo. O baka ito yung ex ng iba sa inyo. Okay? Ex-partner. Ngayon, anong meron dito sa hangman? Hangman. Oh. Hangman. Knight of Swords, yung hangman, kinlarify ng Knight of Swords. Queen of Pentacles at the Lovers. Hangman. Ang dating sa akin, sinacrifice niya na tong mahal niya. Sinacrifice na hindi niya na makausap. Kasi yung gusto niya in a relationship na sa iba. So probably may nagugustuhan siya o gusto niya pa rin yung ex niya. Kaya lang in a relationship na yung ex niya sa iba, baka nga kasal na o may anak na yung ex niya sa iba, pero gusto niya pa rin somehow. Pero dahil nga nandito yung hangman, more like nagtatry na siyang mag-move on, kasi yung hangman natin siya sacrifice, surrender, pwede rin ano ba, surrender, release. So yun nga, mukhang nagtatry na siya mag-move on dito dahil alam niya sa sarili niya wala nang pag-asa. Kahit dito nagtatry na siyang mag-move on, walking away to, di ba? Pero ang dating kahit na mag-move on siya, nandito yung damon na para bang sa una lang siya ganon, mag-move on, tapos mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ito na naman siya
sa damon, mawawala yung kanyang sense ng direction na mag-move on na talaga, kasi nga itong damon natin may kinalaman sa confusion, unclarity, illusion, na pwedeng magpawala sa tamang direction dun sa bida natin. So sa una-una lang pala yun na gusto na raw niya mag-move on dahil tingin niya wala nang pag-asa dahil in a relationship na sa iba yung gusto niya, or ex, or may anak na sa iba, pamilyado na, ewan ko, basta ang dating magto-try na siya mag-move on, pero ang ending matotoxic na naman siya kasi dito dahil babalik na naman siya sa pag-dwell ulit sa past. So syempre yung nasa past yung ex niya, miss na naman niya or mag-spy na naman siya. So in short, babalik na naman siya sa maling gawain. Hindi na naman siya makaka-move on dahil sa sariwain na naman niya ang sugat ng nakaraan. Anyways, ito yung possible partner, ex-partner ng Lewis sa reading na to. Sagittarius, Cancer, or Pisces. Ngayon, kung di para sa inyo itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Scorpio, isa sa earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo. Ngayon, mahaba pang time. Kukuha tayo ng ibang deck. Ibang senaryo. Ano to? Knight of Wands. Kaya ano ba to? Baliktad. Ten of Cups pala to. Baliktad nga lang. Ito baliktad din. The Sun baliktad. Ito Justice. So ano mayroon dito? So ang bida natin ay ito, pamilyado pero hindi kasal. Pwede rin nagli-live in, pero more like pamilyado at may anak doon. Ayan ang meron. Knight of Wands, ito The Sun baliktad, ito Justice. Kaya nabaliktad kasi to baliktad yung Ten of Cups, more like separated na sila. Ang bida natin pamilyado, hindi kasal pero separated na sila. So ano tong Knight of Wands para magkaroon tayo ng idea kung saan ang direksyon ng reading na to. Queen of Cups,
Seven of Swords pero baliktad oh. Judgment ah. Ano to? Kasi ano eh, single mom, nagmukhang single mom, pero wait lang, single mom. Energy na to kasi hindi tatama dito, may anak eh, ito walang anak. Energy na lang to. Walang specific na gender dito. Maganda kung i-clarify ko nga to, nalito rin ako. Ito ba yung lalaki? O ito ba yung energy ng babae? Saan ba yung deck ko? So ano to? More like lalaki to. Energy dito ng lalaki. May mukhang may confession dito. Confession. Tungkol dun sa nakarelasyon niya. Pero yung karelasyon niya walang anak. Parang hihingi siya ng ano eh, forgiveness sa nangyari na yun nga ipinagpalit yung original dito sa babaeng walang anak. Na yun nga, natukso lang siya, nagandahan kasi siya, kaya lang ano ba to, mukhang kapitbahay yung third party, kapitbahay o relative ng babae kasi lalaki yung nag-cheat dito eh, parang ko-confess niya yung tungkol sa nangyari na nagkaroon siya ng jowa Earth. Kasi magmumukha na tong clarity. Ito nga, na fall in love siya, nagandahan kasi siya. Pero ito, bahay kasi yun eh. So, ang iniisip ko, relative ba to ng
babae. Kasi lalaki nga yung nag-cheat. Relative nung babae or kapitbahay or kabarangay, ka-city. Ngayon nga, yun yung naging third party. So, hihingi siya ng sorry sa nangyari. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, at least may ano tayo. Detalye. Para malaman nyo kung para sa inyo ba yung wedding o hindi. O baka para sa kakilala nyo. So, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero, ganun eh. May apology na maaaring mangyari. Sa side ng lalaki. Ang tanong, bakit all of a sudden, bigla na lang siya mag-apologize? Anong nangyari? Ay, nabalik ko yung ano. Nabalik ko yung kaninang card. Diyos ko po. Uulit pa siya. Wait lang. Ito. Anong nangyari? Bakit all of a sudden, bigla siyang magbabalik at magsasorry? Anong clarity? Realization. Anong nangyari sa kanya? Na-realize niya or anong nangyari? Nag-iwalay ba sila? 14 lang. May rose dito. Parang ito lang. So again, anong nangyayari? Bakit all of a sudden bigla magbabalik yung tao, yung lalaki sa buhay ng babae at mag-apologize? Nalasing ba to? Nalasing siya. Baka yun, alam mo yan, yung biglaang call o text dahil lasing. Tapos sasabihin niya na natukso daw siya. Kasi nga, nagandahan siya eh. So ano pa? So, yun, kung baga nag-feeling bata siya ulit. Kasi na-feel niya ulit yung ganong feeling na nagkaroon ng bagong karelasyon. Iba yung excitement na dala. Ganon ang dating. Na feeling niya ang pogi niya. Ano ba? Feeling niya ang pogi niya. Karoon siya ng bagong karelasyon. Na may asim pa pala siya. Sa kabila ng edad niya. O sa kabila ng sitwasyon na tatay na siya. So case to case basis. Basta ang dating nagandahan siya, gusto niyang mapasakan niya ba? Kaya nga, nangyari. Pero again, i-confess niya to sa pamagitan ng tawag o text. Kasi nalasing siya dito eh. Ayun lang ang naisip ko. Kasi alak to eh.
So, yun yung confession. Yun yung laman ng confession niya. Anyways, babasahin ko na lang tong part na to. Or kukuha pa ako ng isa pang deck. Kuha lang ako ng dalawang card dito. Bago tayo mag-end, ano pang mensahe ang masasabi nito? Walak na naman. Ay, celebration, oh. Magkakapera yung iba sa inyo. Magandang balita. Or tataas ang sales. Meron siyang quota sa period na to. O sabihin natin lalaki yung sahod from example lang 20. Ano ba? 20 lang yung kinita nung May na pala. Ay, June pala to. Nung May 20k. So example lang. Bandang June naging 30. Wow. Example lang. So, may improvement ba? So, malaki ang chance, oh. Basta isda, pera yan. Kaya magse-celebrate dito, oh. Basta ang mahalaga magkakapera. May increase sa pera or promotion siguro. Or kung walang work, di magkaka-work na. Kung mag-a-apply, syempre lang namang di mag-a-apply, nagkapera, who knows? Pwede rin naman. Unexpected money. Pero more like, makukuha through hard work. Hindi siya yung by luck or by chance. Anyways, eto na, last deck na to. Babasahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako ng 3 card. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Wow. General advice at prediction na to sa week na to. Week. Sa month na to. Period nga pala. Sa month na to. So sabi mo, marriage. A marriage of souls is a union of two divine counterparts blending together. So, ikakasal pala, oh. Baka attend yung iba sa inyo ng wedding or engagement na siguro to. Kundi sa inyo ay sa kakilala nyo. Dreams. Oh. Share your dreams together and encourage each other to make them reality. Oh. Parang to, i-encourage daw ang isa't isa para yung dream maging reality. Parang i-motivate ang sarili at yung ibang tao. Emotions. Look deep within your emotions. So, parang pag-check to, pag-check ng emotion ng sarili. In-advise to sa period na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.